So, ito pinaka-importante. I-practice nyo na yung Isang mapagpalang umaga sa inyong mga mag-aaral. #New Normal ang ating pinakaharap. Handa na ba kayong lahat? Ha? Handa na nga ba? Pero bakit pakiramdam ko nasa gitna ako ng kawalan? Parang tuta na sa sistemang walang patutunguhan. Tila nangangapa sa solusyong pilit na pinagsisisikan. Pero ano nga bang magagawa ko? Di ba wala naman? Uy, nag-notif. Biruin mo yun? Isang taon na pala ang nagdaan. Ito yung litrato ng Tangkay 11 na maraming nauwing karangalan. Kasi hindi lang naman tayo puro kalokohan. Maging sa pag-aaral ay tiyak na maaasahan. Walang boring na lesson kapag nagsimula na ang kulitan. Maging ang teacher ay nakikisabay sa kaingayan. Kapag malakas ang trip ng isa, sigurado lahat magtatawanan. Sa walang kumpay na sigawan, harutan, asaran, kwentuhan. Ito yung mga bagay na babalik-balikan ko sa pamantasan. Ang abstract ay mayroong 4 na uri. Nerestruktura, dinerestruktura, informatibo, at deskriptibo ng isang abstract. Sino nga ba mag-aakala? Nandito sa pamantasan, matatagpuan ang pamilyang hindi ko inaasahan. Nakakamiss, gumising na maaga, minsan nalilate ka. Tatakbo kasi baka doon ka sa dulo ng pila mapunta. Papasok na maaga kasi nandun sila, mga kaklase, kaibigan, at mga kapatid na handang makinig, tulungan, at samahan sa lahat ng iyong mga kahibangan. Mga taong masasandalan kung masyadong mahirap ang pinapagawa o maraming kailangan gawing takda. Pero pag wala, hihiramin ang papel ng kaklase habang walang teacher kasi baka mahuli. May mga hindi mapakali at nakipagarutan, minsan naglalaro pa nga ng cellphone, ang lalakas ng boses magsigawan. Meron din naman mga magjowa sa room, hindi mapaghiwalay. May mga tahimik at tulog na minsan din ay tululaway. Ang abstract ay pahina 125. Sundin lamang ang mga panuto na nakalagay doon. At kung mayroon pa kayong katanungan, maaari kayong mag-iwan ng message sa aking account. Yun lamang, maraming salamat. Alam ko na ang lahat ay nahihirapan, ngunit pinipilit pa ring lumaban. Sabi nila, edukasyon ang susi para sa magandang kinabukasan. Ngunit, paano? Online class? Online class na naisip na solusyon ng gobyerno na hindi man lang inisip ang kalagayan ng ibang tao? Natututo nga ba talaga ako? Yan ang tanong ko sa sarili ko. Mapapayak ka na lang talaga sa isang tabi, yung tipong yung pagod, puyat at sakit ng ulo. Hindi ko na alam kung nagpapasa na lang kami ng mga gawain para makapasa at makakuha ng marka. Pero sa totoo lang, ako'y nagsasawa na. Nawawalan na rin ako ng motibasyon. Baka ito'y patuloy at maging sanhipa ng aking depresyon. Pasensya na. Ngunit, wala talaga akong natutunan sa mga leksyon. Minsan pa nga tulala na lang pag may discussion. Dagdag mo pa ang mahina at paputol-putol naming internet connection. Pasensya na. Ngunit, ako'y nagpapakatotoo lang. Halos wala na talaga akong natutunan sa klaseng ganito. Kung gayon, dumako tayo sa inyong activity ngayong araw. Sa inyong module, pahina 123, sundin ang nasa panuto. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para gawin ito. Wala kayong katanungan. Simula. Gusto kong mag-aral, pero hindi sa ganitong paraan. Kahit ba sabihing nasa kanya-kanya tayong mga tahanan, hindi man kailangan maligo ng maaga. Imulat mo lang ang iyong mga mata, ihanda ang teknolohiya, buksan ang kamera, instant, nakapasok ka na. Wala nang pagbiyahe, wala nang pagtakbo sa kalye, na baka malate ka na naman kasi. Nakakatamad, nakakapanibago,
Nakakamiss yung F2F classes, no? Ang hirap man ng mga lesson, masasandalan nyo naman ang isa't isa. Uy, pwede bang pakopya? Sabay hablot ng papel ni classmate. Joke lang, ma'am. Huwag kang magalit. Masakit sa likod, sa mata, sa puwet. Habang nakatitig sa screen, sinusubukan ko namang intindihin. Pero ang hirap pa din. Dito nagtatapos ang ating klase para sa ngayong araw. At para sa inyong takdang aralin, pumunta sa inyong... Heto ako. Patuloy na lumalaban. Patuloy na ginagampanan ng sinumpaang propesyon sa dami ng nakaate sa gawain mula sa itaas, hindi ko na alam kung meron pa bang limitasyon. Napasabak ako sa bagong medio ng edukasyon. Nahalatang minadali ang preparasyon. Hindi naging madali ang pagbabago. Hindi madaling gumawa ng module sa maghapon. Hindi ako handa. Subalit, sinusubukan ko. Sinusubukan ko na kapag mayroon kayong katanungan kahit alas 10 pa ng gabi, sinasagot ko. Halos wala na akong pahinga. Paghapong nakaharap sa camera, nakakapagod na. Ang mga tawa, ngiti, at pagbati mula sa aking mga estudyante ang hinahanap-hanap ko. Hindi man agad maibalik ang dati, mahalaga ang kumapit at manatili. Palagi niyong tandaan na narito kami, inyong mga guro, para bigyan kayong direksyon, hindi para lalo kayong ibaon dahil kayo ang naging inspirasyon. Nasaan na kayo? Nawali na naman ako. Hindi dahil sa katamaran ko, kundi dahil sa kabagalan ng internet connection na to. Ayoko nang gumising ng umaga, muli na naman makikibaka sa hindi patas na giyera, hindi sapat ultimo ang espada at dinamita upang magapi ang mga kalabang hindi naman nakakakita. Ang mga katunggaling hindi naman nakakarinig. Patuloy na nagbibingi-bingihan, kumpleto naman ang katawan. Kailan kaya mapapakinggan ang hinaing ng bawat boses ng kabataan? Ikaw ba kaya mo pa? Oo, kinakaya. Ngunit ang hiling na ito ay panandalian lamang, pansamantala lamang. Sa kinabukasan ay babangon muli, hindi natin alam kung kailan, ngunit sabay-sabay tayong aahon sa kahirapan. Gusto ko lang huminga at sabihin itong mga salita. Sa online class, hindi kami natututo. Hindi sa ayaw naming mag-aral, lahat kami gusto ng parangal. No student left behind. Ang katagang para lamang sa mga may pribilehyo. Paano naman ang mga maralita at simpleng tao? Papabayaan na lang ba sila sa barkong hindi nila alam magmaneho? Kaya ikaw na nakikinig nito, sana ay may nabatid ka sa mga sinabi ko. Hindi pa uli ang lahat. Gamitin mo ang iyong boses para sa ating ikaaangat.